Ang mga mata ni Little Tiger ay kumikinang sa pagpapakita ni Zhongcheng. Itinulak si Mo Chen tabi, idineklara ang sect leader na walang katumbas at inamin na short-sighted ito kanina, nanunumpa na maglingkod bilang guardian spirit beast ng fake Xian sect para sa buhay at hiningi ang labor no soul contract agad. Naghook ang mga daliri ni Mo Chen sa kanyang mga butas ng ilong, pinutol ang pagmamayabang ng maikli. Nasaktan at nagagalit, ang hayop ay umurong. Humakbang si Mo Chen pasulong sa halip, yumuko ng mababa, pinupuri ang walang katumbas na kapangyarihan ng sect leader at sinisiguro sa kanya na makakalimutan niya ang alok ng hayop na iyon. Si Mo Chen mismo ay magiging mountain servant, handa na sumakay kahit saan. Walang ibinigay na sagot si Zhongcheng, ang ekspresyon ay blanko, nag-uudyok sa kanilang dalawa na ay tip ang kanilang mga ulo pabalik ng may nag-aatubili na laki. Binasag ni Zhongcheng ang katahimikan, sinasabi sa kanilang lahat na tumigil sa paglinya at makinig. Inutusan niya ang bawat fake Xian sect member na linisin ang Fuchong Holy Land, nagbibigay diin ng may ngiti na ito ay para sa kanya. Binuksan niya ang system ulit. Ding! Level 5, Spirit Vein 800,000 points. Exchange complete. Current points 59,565. Araw mamaya, Chanling Realm, East Bell Spirit Continent, Fuyan Holy Land, si Snowfinger St. Jong ay nakatayo ng matigas, galit ang nag-uulap sa kanyang mukha. Sa Mingxin Holy Land, ang isang fake Xian sect, ang mga apoy ng kanyang puot ay umungal. Nanumpa siya na pakse niya sila. Sa Human Realm, Intelligent Realm, Insufficient Continent, Emerging Darkness Prefecture, Absolute Frost Mountain, Nirvana Valley. Ang isang boses ay hiwa sa gabi, nagtatanong kung ano ang nagdala sa kanya doon. Inilatag niya ang kanyang panawagan, tinawag ang tatlong dakilang hari, nagkukwento kung paano sinira ng isang sect mula sa labas ang kanyang Tanling Realm sect, at ang paghihiganti ay dapat. Ang Water Corp's Great King, Saint Realm, 6th Stage, ay lumabas ng mabagal. Ang mga mata na pula sa dugo ay nagliliyab, ang mga veins ay nagsasaka sa ilalim ng kanyang balat. Sunod na dumating ang Nirvana Rotat Great King. Saint Realm's 6th Stage, sumisigaw na kahit na ang hayop na iyon ay may Saint Realm strength, ang mga batas ng Tanyao Realm ay magpapahina dito, at hindi siya. Dapat mag-flinch. Ngumisi si Jong na hindi siya kailanman naglakad sa labanan ng walang paghahanda at sa kanilang pagbak, ang tagumpay ay tiyak. Sa wakas, ang Nirvana Ash Great King Saint Realm 6th Stage ay lumabas, sumang-ayon lamang kung ang core ng Tiger Demon ay pupunta sa kanila. Sumang-ayon si Jong agad. Nalulugod, idineklara ni Nirvana Ash na kung gayon, ang tatlong saints ng Absolute Frost ay bababa sa bundok kasama niya. Sa Mingxin Holy Land, si Venerable Qing Sha ay nag-react nang may nagulat na kasiyahan sa balita na ang Fuyan Holy Land ay nahulog sa fake Xian sect. Kinumpirma ng maid na lahat ito sa Tianling Realm. Sinigaw niya ito bilang magandang balita. Bamulong sila tungkol sa matandang aso, si Jong. Walang sino man ang nakakaalam ng kanyang kinalalagyan. Ang chismis ay mayroon siyang hindi naruroon sa panahon ng fake Xian sect attack. Pagkatapos ang isang pagsabog mula sa labas ay nagpabagsak sa mga dingding. Ang boses ni Jong ay umungal para sa demon woman na umalis. Sumugod si Venerable Qing Sha at nakita siya nakalutang sa itaas. Hiningi niya na malaman ang kanyang layunin. Tinukso niya siya para sa pagbaliwala sa kanyang mga utos, pagside sa fake Xian sect at pagsira sa kanyang Holy Land. Sinundot niya ang isang daliri sa kanya, dumura na siya ang duwag na naglaho at nagtaboy ng dirty work sa kanila, halos hinayaan ang Tiger Demon na ilibing sila ng buhay. At ngayon ang kanyang sect ay wala na. Karapat-dapat sa kanya, hiningi niya kung paano siya ng ahas na magpakita ng nagngangalit. Ang insulto ay nag-crack sa kanyang temper. Hinayla niya ang 9th grade spirit sword Ling Yin, sumisigaw para sa kanya na isara ang kanyang bibig at nag-aanunsyo na kukunin niya ang mga buhay ng kanyang mga Heart Division women bilang bayad. Nakilala niya siya head-on, ang espada ay kumikislap, nanunuya na dapat niyang isipin na natatakot siya sa kanya, itinuro na ang kanyang low body ay hindi bumalik at ang kanyang lakas ay bumagsak. Habang ang kanilang Holy Land ay humahawak ng bawat bentahe, nanunumpa na kunin ang kanyang ulo,
tinawag niya ang formation. Ang mga babae ay gumalaw bilang isa, yumuko patungo kay Jong. Ang heart formation of Hidden Desire ay nag-flare. Ang ilaw ay sobrang tindi na hindi niya ito mahaharangan. Nagsama-sama sila sa kanya na parang langgam. Mga yakap, halik, haplos ang pagsasarasa. Sa puntong iyon, kahit na si Jong ay nagpadala ng isang SOS sa mga langit, hindi isang kaluluwa ang magliligtas sa kanya. Ang mga young ladies ay nag-throw sa kanya ng sultry smiles, nagpapaamo sa kanya na magsaya at sinisiguro sa kanya na mayroon silang lahat ng oras sa mundo. Hindi kailanman napapalibutan ng napakaraming babae, isinarado ni Jong ang kanyang mga mata at nag-focus ng gusto upang hawakan ang kanyang lugar. Hinuhusgahan ng mga tricks ng Heart Division Fairy Tribe na talagang kahanga-hanga at pakiramdam mapalad ang kanyang cultivation ay sapat na malakas upang maiwasan ang pagkahulog sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Kung hindi, ginagawa na nila ang mga hindi masasabi na bagay sa kanya. Bago pa man siya makapag-center sa sarili, sumugod ang isa sa kanila. Kinakagat ang kanyang mga bisig sa paligid ng kanyang ulo at itinulak ang kanyang mukha laban sa kanyang dibdib sa mapaglarong pagpumilit. Sumigaw si Jong sa takot. Ang babae, hindi na-impress sa kanyang reaksyon, nagtaboy ng isang matalim na pangungusap tungkol sa kanya na nakakainis. Pagkatapos ang natitira ay dumagsa pasulong. Ang kanyang kalmado ay nabasag at hinayaan niya ang pakiramdam na banlawan sa kanya. Nagpapasya na nakakainis ito ngunit sobrang kaaya-aya na labanan. Sa mga nanunood, nakatayo si Jong doon nakaluwag ang panga at umindayog, nakangiti ng walang laman habang bumubulong na puno siya. Patuloy na sumisigaw. Si Venerable Ching siya at ang kanyang maid ng kanilang tagumpay. Tiyak na ang heart formation of Hidden Desire ay napatunayan ang sarili bilang ang Tianling Realm's pinakamalakas na control art na may kakayahang insnare kahit Saint Jong. Sinunggaban niya ang sandali. Ginuhit ang kanyang heart-piercing dagger at nagpapansin na baka nasobrahan nila siya at ibenta ang kanilang mga sarili ng maikli, nagpapasya na ang tinatawag na saint na ito ay walang anuman na kapansin-pansin. Winagayaway ni Ching siya ang blade patungo sa kanya, sumisigaw ng utos na tapusin siya, ang tatlong saints ng Absolute Frost ay biglang lumitaw sa likod niya, sinisira ang heart formation. Nag-snap ang mga senses ni Jong pabalik at hiningi niya na malaman kung ano ang nangyayari tulad ng isang bony stick-like hand na nakakagat sa kanyang dagger. Si Venerable Ching siya ay natigilan sa takot, bumulalas ng pangalan Bone Refining Sect. Ibinato niya ang kanyang kamay pataas, nag-uutos ng isang retreat. Ang heart-piercing dagger ay bumalik, lilac na ilaw ang rippling sa kalansay na hawak na iyon. Ang mga babae ay nananatili pa rin kay Jong, ngunit sa kanyang isip na malinaw ulit, inamin niya ang heart formation of Hidden Desire na nakakuha ng reputasyon nito at halos mapahamak siya sa mga kamay ng mga temptresses na iyon. Agad siyang nagpakawala ng isang Crimson Surge, binalingan ng mga babae pabalik. Arrow Wind Technique, ngipin nakakuyom, dumura siya para sa kanila na mamatay. Tumindig si Jong sa hangin, ang mga threads ng ilaw ay humabi sa paligid niya na parang spider's trap. Si Venerable Ching siya at ang kanyang maid ay nagkakalat upang itaas ang isang barrier. Nagalit siya, kinikilala na kung ito ay nagdrag sa, ang kanilang heart division ay magtatapos na parang ang Blue Spirit at Shaman tribes. Ang force ay sumakop kay Jong, at sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Sumuntok sa sakit, sinumpa niya ang sarili para sa pagiging sobrang tanda. Alam na ang naunang pagkakasalungatan sa napakaraming babae ay naubos ang kanyang essence, at ang pagtulak ng kanyang spiritual power ay halos nagpadala ng kanyang chi na umiikot ng wala sa kontrol. Tinawag si Ching siya na isang old hag, sinabi niya sa kanya na huwag magpanik, nagpapakita na inanyayahan niya ang tatlong saints ng Absolute Frost upang tumulong na patayin ang Tiger Demon na iyon, inaangkin na magiging kasing dali ng pag-ikot ng isang kamay. Idineklara ito ni Jong at umalis bilang isang pula na streak, nagbabala sa kanya na maghintay para sa pagpuksa kasama ang fake Xian sect. Ang mga salita ay sumalakay sa kanya ng matigas, ang kanyang kulay ay dumadaloy sa puti bilang malamig na pawis na sikled, at ineko niya ang tatlong saints ng Absolute Frost sa ilalim ng kanyang hininga. Sa Lingyan Gate ng fake Xian sect, ang mood ay maligaya. Ang mga disciples sa ibaba ng 7th level ay tumanggap ng isang 7th grade weapon,
libre upang itugma ito sa kanilang affinity at panlasa. Ang sect leaders kabaitan ay walang hanggan. Ang sect leaders puso ay puro. Mabuhay ang sect leader. Pagkatapos ay dumating ang salita na si Venerable Qingsha ng Ningxin Holy Land ay humingi ng madla. Kumislap si Zhongcheng sa pagtataka, kinumpirma na si Sister Qingsha ito, at nanawagan sa kanila na dalhin siya agad. Sumabog siya ng hinihingal at nagrattled, idineklara ang problema. Motion niya para sa kanya na kalmihin ang sarili at tinanong kung ano ito. Bumulalas siya ulit na masamang balita ito. Ang 3 saints ng Absolute Frost ay darating para sa kanila. Narinig niya siya ngunit hindi ito nakuha. Nagtatanong kung ano ang 3 saints. Ipinaliwanag niya ng may pangamba na ang Soul Valley ng Absolute Frost Mountain ay nag-host ng 3 dakilang hari. Bawat isa ay isang top-tier Saint Realm Force sa Tian Ling Realm, gumagamit ng Vile Dark Soul Technique, na may kahit isa sa kanila na hindi mahina kaysa kay Saint Zhong. Nagtuloy siya, nagbabalan na sila ay nasa matinding gipot at walang pagpipilian kundi umasa sa immortal na matanda. Habang nagsasalita siya, lalong lumalim ang takot ni Mo Chen. Bahagyan niyang itinulak si Zhong Chen at bamulong ng may pilit na ngiti na maghintay siya habang nakikipag-usap ang immortal kay sect leader Kong. Namumutla ang mukha, bamulong siya kay Zhong Chen na dapat silang magtago sa all-encompassing map upang maiwasan ang sakuna. Nag-init si Zhong Chen, iginiit na kung maglalaro sila, dapat silang maglaro ng malaki at pinaalalahanan siya na mayroon pa silang Little Tiger. Nagpumilit si Mo Chen na walang silbi iyon, itinuturo ang 4 na Saint Realm experts ng kalaban, bawat isa ay tumutugma sa lakas ng hayop na iyon. Inis, kinamot ni Zhong Chen ang kanyang ilong at humingi kung ano ang ginagawa niyang iyon, nagtatanong kung hindi rin siya may kakayahan. Iniwas ni Mo Chen ang kanyang mga mata, ang kanyang posture ay parang tupa, nagkumpisal na ang kanyang vital energy ay mababa na ibinunyag niya ang sarili ng masyadong madalas at nagdusa para dito, at inamin na hindi rin siya makakatugma sa lakas ng hayop na iyon. Itinaas ang kanyang boses, hinikayat niya ang sect leader na pakinggan siya, nagpapaliwanag na ang all-encompassing map ay hindi karaniwang kagamitan, at kung magtatago sila ng maayos, kahit ang isang saint ay hindi sila mahahanap. Hinawakan ni Zhong Chen ang kanyang tingin ng may tingin na tahimik na nagtatanong kung mukha siyang takot. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpasya siya na kahit pinagsama, ang kanilang lakas ay hindi sapat, at sa huli, kailangan nilang umasa sa kanya. Sinabi niya sa kanila na iwanan ito sa kanya. Sa isang iglap, tumakbo siya kay Qingxia, tinitiyak sa kanya na huwag matakot at nanunumpa na pananatilihing ligtas sila ni Kuya. Sumigaw si Mo Chen pagkatapos niya sa pag-aalala, ngunit hindi ito pinansin ni Zhong Chen at umungal para sa Flying Immortal Sect na maghanda sa kanilang sarili. Nag-uutos ng Aral 1, ay seal ang mga mountain gates at tipunin ang lahat ng mga disciples at master sa main hall. Pagkatapos nito, nagmadali siyang umalis kasama ang iba. Si Mo Chen lang ang nagpaiwan, nakakunot ang noo na ang pamamaraan na ito ay tiyak na mapapahamak at na ito ang perpektong sandali para sa kanya, ang Dark Excrement Immortal, upang ibagsak ang sitwasyon, isang pagkakataon na hindi niya maiiwan. Pinilit niya ang sarili na mag-isip ng mabilis, ngunit walang dumating. Sa wakas, pumunta siya sa Little Tiger, nagkumpisal na wala siyang ibang pagpipilian kundi umasa dito ngayon. Nakatayo si Zhong Chen na may megaphone, sumisigaw para sa pulutong na huwag magtulakan at panatilihin ang kaayusan. Pinanood siya ng Little Tiger, humihikab, tinatapon ang drill bilang kabaliwan at bumubulong, mas mabuti na gamitin ang oras para sa cultivation. Tinapik ni Mo Chen siya, binabati siya ng mahina bilang Kuya Tigre. Nagbigay ang Little Tiger ng isang nagtatanong na na napansin ang hindi pangkaraniwan na init ng matandang aso. Pinutol ni Mo Chen ang habol, nagtatanong tungkol sa kalidad ng Demon Core ng Little Tiger. Sumigaw ang Little Tiger sa galit, tinatakpan ang sarili sa parehong mga kamay, inaakusahan siya ng pagpaplano at hinihingi na malaman ang kanyang mga intensyon. Ang lahat ay bumagsak sa lupa sa grasyang tulad ng isang nahuhulog na malaking bato. Sumigaw si Zhong Chen na ang pasasalamat ay walang katuturan. Sobrang naubos sila na ang pagtayo ay parang karangalan. Bago sila makakolekta sa kanilang sarili, may nakakatakot na pumutol sa kanilang vision,
pinatuyo ang kulay mula sa kanilang mga mukha. Si Yin Xiao at ang iba pa ay dumating na bumabarang sa may mga upuan at espada, sumisigaw para sa isang pagsalakay.